Diyos ko, madam. Alam ko sinusundan pa rin tayo ng mga aswang. Mamamatay na tayo! Lalaban tayo. Hindi tayo magpapagapi sa mga aswang na yan. Sige, yan ang nararapat niyong gawin. Ang umatras, mga mahihinang nilalang. Isang mapagpalang araw po, Dark Shadow. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Lilo. Katulad ng iba, meron din po akong karanasan tungkol sa mga aswang. Matagal ko na po itong pilit na kinalilimutan, pero dahil sa namimiss ko po ang buhay sa Pilipinas, madalas po akong tumambay sa mga YouTube channel at napadpad po ako sa channel ninyo. Dito ko po nalaman na nagbibigay kayo ng pagkakataon na isadula ang mga totoong karanasan tungkol sa mga aswang. Kaya naman, nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking karanasang magsisimula ang kwento noong ako'y bagong kasal pa lamang. Ramon, kailangan ba talaga nating pumunta sa probinsya? Oo, Lilo. Inaasahan tayo ng inay na bumisita. Nagtatampo siya dahil nagpakasal tayo kaagad nang hindi man lang muna kita nadala sa probinsya namin. Di ba pinaliwanag mo naman kung bakit nagpakasal tayo ng biglaan? Oo nga, naunawaan naman nila. Pero gusto pa rin nilang makilala ka ng personal. Ramon, alam mo naman na ang hirap mag-leave sa trabaho ko. Alam mo namang pahirapan mag-leave sa call center. Sige na, mahal. Pumayag ka na. Birthday din kasi ni inay. Pagbigyan na natin siya. Sige. Sige na nga, payag na ako. Basta 1 linggo lang ha. Alam mo namang kailangan nating mag-ipon para sa panganganak ko. Maraming salamat, mahal. Tsak matutuwa si inay. Pero isama natin si Tati. Si Tati? Bakit? Para siyang sumagot ng mga email ko sa ibang kliyente sa part-time business ko. Alam mo, hindi ko pwedeng ipagkatiwala sa kanya ang negosyo nang walang supervision ko. Alam mo naman ang baklang yun. Oh, sige. Payag na ako. Bagong kasal pa lamang sina Lino at Ramona. Minadali nila ang kanilang pagpapakasal dahil buntis na si Lilo. Ayaw din kasi ng mga magulang niyang lumaki ang tiyan nang hindi pa sila naikasal ng kasintahan. Si Lilo, isang supervisor sa call center, habang si Ramon naman, isang civil engineer. Hindi sila kinakapos sa pinansyal, subalit gusto pa rin nilang mag-ipon para sa kanilang magiging anak. Hindi pa kailanman nakararating ng probinsya ni Ramon si Lilo, kaya hindi pa rin niya nakikilala ng personal ang pamilya ng kanyang asawa. Kaya naman, nang humiling si Ramon na bumisita sila sa probinsya, kahit nagdadalawang isip si Lilo, pinagbigyan niya lamang ito. Mahal, maayos na ba ang lahat ng dadali nating gamit? Oo na, nailagay ko na sa maleta. Ay, kung hindi lang sana ako buntis. Pwede sana tayong mag-book na lang ng ticket sa eroplano papunta dun sa inyo. Iyaan mo na, mahal. Kaya ko naman mag-drive ng 8 oras na straight sa biyahe. Ay, Oh, lalim yata ng buntong hininga mo. inaalala ko lang kasi tong bahay natin. Walang tatao dito. At mabuti na lang din at pinayagan ako ng boss ko na mag-immediate vacation, which is unfair para sa iba. Mahal, huwag mo nang alalahanin itong bahay natin. Secure dito. Tsaka tungkol naman sa trabaho mo, deserve mo na magkaroon ng vacation leave. Hindi mo pa naman ginagamit ang vacation leave mo nung nakarang taon, di ba? Ikaw talaga. Nahahanapan mo talaga ng rason ng lahat. Siyempre, ako pa ba? Oo, ikaw. Ang yabang mukha mo. Teka, mahal. Hindi pa ba gumagalaw o sumisipa si baby? Hindi pa. Mag-4 na buwan pa lang naman tong tiyan ko. Maghihintay ka pa ng ilang buwan. Excited na kasi ako, mahal.
Ako rin, mahal. Excited na rin akong makita ang magiging anak natin. Hello, nak. Ako dati mo. Excited na akong makita ka. Ano ka ba? Ikaw talaga. Hindi pa yan gagalaw. Sandali Tatawagan ko muna si Tati. Sasabihin ko na dito na siya magpalipas ng gabi. Mabuti pa nga. Para maaga tayong makaalis at di na tayo abutan ng traffic. Matiwasay na natulog ang mag-asawa nung gabing yun. Pagsapit ng alas 5 ng umaga, gumayak na sila upang umalis sakay ng kanilang Ford Bronco. Dumaan muna sila sa isang drive-thru upang bumili ng baon nilang pagkain para sa biyahe. Umorder si Tati ng isang large hot coffee at iba pang pagkain. Samantalang kape lang ang inorder ni Ramon. Hindi kasi siya mahilig sa pagkain may maraming seasonings at spices, lalo na ang bawang at asin dahil nagkakaroon siya ng allergy. Payapa ang kanilang biyahe. Sa sumunod na oras, nagising lamang sina Tati at Lilo nang huminto ang kotse. Mahal, bakit tayo huminto? Nakarating na ba tayo? Hindi pa, mahal. Mga 3 oras pa ang biyahe natin. Magkakarga lang ako ng gasolina. May gusto ka bang ipabili sa convenience store? Extrang tubig na lang, mahal. Paubos na kasi tong tubig natin. Sige, dito muna kayo Madam, ang gwapo talaga ng hobby mo, no? Galing mo pumili. Sinabi mo pa. Hindi ko nga alam kung paano niya ako nagustuhan Ang ganda kaya ng ex-girlfriend niya bago ako. Madam ha, maganda ka rin naman Medyo kinulang ka nga lang sa height. Pero carry na yan. Basta panlaban ng face, winner ka na. Maiba ako. Madam, ano ba nangyari sa kanila ng ex-girlfriend niya? Ang sabi sa akin ni Ramon, namatay daw at nakakaawa nga Kasi hanggang ngayon, hindi pa natatagpuan ng pamilya ng ex-girlfriend niya ang katawan nito. Teka, madam. Ang gulo Paano nasabing patay na siya wala naman palang katawang natatagpuan? I think the authorities found some of her belongings. Tapos, lumipas na ang ilang taon ng paghahanap, pero wala pa rin silang natatagpo ang bangkay. Kaya ayun, isinara na lang ang kaso. Nakakalungkot naman pala ang sinapit ng ex-jowa ni Papa Ramon. Madam, no? Pero parang blessing in disguise na rin, di ba? Kasi nakilala mo ang super-duper gwapo mong happy na si Papa Ramon. Uy, Tati, huwag ka nga magsalita ng ganyan. Masama yan. Sorry, madam. Carried away lang ako. Ang gwapo talaga. Baka pwedeng pahiram kahit saglit. Nagpatuloy ang pag-uusap ni Tati at Lilo hanggang bumalik na si Ramon sa natitirang 3 oras ng biyahe. Hindi na bumalik pa si Tati at Lilo sa pagtulog. Mag-aalas 4 na ng madaling araw nang makarating sila sa baryo nila Ramon. Madilim ang paligid, ngunit hindi maitatago ang payak na kapaligiran. Ang mga mangilang-ilang bahay sa paligid, ang mga mayayabong na puno. Lumiko ang kanilang sinasakyan sa isang makipot na daan, malubak na kalsada. Sa magkabilang gilid ng daan nakahilera ang nagtataasang puno ng akasya. 15 minuto rin ang itinagal ng kanilang biyahe bago huminto ang sasakyan sa harapan ng isang malaking bahay na gawa sa bato. Ang yaman niyo pala, sir. Wala ka ng bahay niyo, ha? Hindi naman. May mga naipundar lang ang mga magulang ko kaya medyo nakaipon kami kahit konti. Kahit na, ang ganda ng bahay niyo. Alawak ng bakuran niyo. At may malawak kayong taniman ng mais at prutas, Iyaan mo mamaya, Tati. Kapag lumiwanag, pwede kang mamitas ang prutas kung gusto mo. Ay, talaga, sir? Naku, hindi ko papalampasin yan, lalo na maraming mangga. Ay, naku, masiba talaga ako sa mangga. Mahal, ang aga nating dumating.
Nakakahiya naman. Mukhang madidisturbo natin ang tulog ng mga magulang mo. Huwag ka mag-alala, mahal. Alam naman nilang darating tayo. Tsaka sanay na sila sa akin. Kahit noon pa, dumarating ako ng ganitong oras. Ikaw sabi mo. Alina kayo, pasok na tayo. Madam, mabuti dala kayong DLSR ko dahil tiyak na maraming magagandang tanawin dito. Ayos yan, Tati. Para may pagkaabalahan ka at hindi ka mabagot. 1 linggo kasi tayong mananatili dito. Carry lang, madam. Tsaka excited din ako kasi feeling ko makakahanap ako ng papa dito kasi pogi si Papa Ramon, di ba? Think positive lang, Tati. Makakahanap ka rin. Hindi ko lang siguro kasing gwapo. Ay, grabe ka, sir, ha? Hindi ka supportive. Pero, sir, baka naman may pinsan kang single. Rento mo naman ako, please. Hindi naman sila lugi sa akin. Katatapos lang ng enhancement ko from Thailand. Look at my body, babaeng babae. At, Pak! Sobra Latina! Ayaan mo, susubukan ko. Dadayo ang mga yun dito sa birthday ni nanay. Ay, bongga! Advance thank you talaga, sir, ha? The best ka. Sana kasi gwapo mo as mas gwapo pa sa iyo, ha? Oy, kayong dalawa nga dyan. Lalo na ikaw, Tati. Saka na nga landi. Tulungan mo muna ako dito sa mga gamit natin, please, para may pasok na natin sa loob. Agad namang tumalima upang tulungan si Lino na ilabas ang kanilang mga gamit sa sasakyan. Samantalang si Ramon naman nagbubuhat ng mabibigat nilang gamit. Akmang bubuksan ni Ramon ang pintuan ng bahay gamit ang susi nito nang bigla itong bumukas. Doon tumambad sa kanila ang may edad na babae. Sopistikada ang tindig, napakaputi ng balata. Aristokratiko ang ilong na parang may dugong Kastila. Agad na lumampas ang paningin nito kay Ramon at dumapo kay Lilo. Nakaramdam ng kakaibang pakiramdam si Lilo sa paraan ng pagkakatingin sa kanya ng babae at ngayon sigurado siyang ito ang ina ng kanyang asawa. Nay, pasensya na ho. Nagising namin kayo. Hinihintay ko talaga kayo. Alin sa dalawang ito ang asawa mo? Kayo naman ho. Siya ho. Mukha lang ako babae pero binabii po ako at saka ang boses ko lalaki. Ay. Magandang umaga po. Ako po si Lilo, ang asawa po ni Ramon. Nay, huwag niyo naman pong takutin ang asawa ko. Nerbiyosa yan. Baka mamaya maniwala siyang masungit kayo. Ikinagagala kitang makilala, Lilo. Ramon, hindi ka nagkamali nang sabihin mo sa akin na napakaganda ng asawa mo. At masaya rin ako na magkakaroon na ako ng apo sa wakas. Pumasok na kayo sa loob at nang makapagpahinga kayo. Madam, ang ganda ng buhay ni Loo. Pero ang dal na kulay. Bakit kulay ito yung mga kortina? Pati na rin mga display. Parang sinauna. Tati, ano ka ba? Huwag ka nga maingay. Baka marinig ka niyan Sorry na, madam. Nagsasabi lang ako ng totoo, no? Mas maganda sana kung vintage design ang ginamit sa bahay. Hindi gothic design. Parang nagsuka si Dracula dito. Kaloka. Maiyam. Ikaw, sumunod ka sa akin. Ako ho? Oo, ikaw. Dadalhin kita sa magiging silid mo. At kayo naman, Ramon, Lilo, magpahinga na muna kayo. Alam kong pagod kayo lahat sa biyahe. Kaya mamaya na tayo magkumustahan. Nang tuluyan ng makapasok sa loob ng bahay si Lilo, sumang-ayon ang kanyang utak sa sinabi ni Tati. Masyado ang madilim sa loob ng bahay dahil sa mga kulay itim na kortina at mga display na parang luma na. Dim light din ang ilaw sa loob ng bahay. Naisip ni Lilo,
Parang takot sa sinag ng araw ang mga nakatira sa bahay na yun matapos ang maikling pag-uusap sa pagitan nilang tatlo ni Ramon. Dinala siya ng kanyang asawa sa silid nito. Malaki at maluwang ang kwarto ni Ramon. May malaking glass window ito pero kulay itim rin ang kurtina. Hindi niya tuloy mapigilan ang sarili na magkwento. Mahilig ang pamilya mo sa kulay itim, ano? Oo. Paboritong kulay kasi yan ni nanay, tsaka yung namayapa kong lolo. Napansin ko lang ano. Halos lahat ng kulay ng kurtina, lahat kulay itim. Pati na rin dito sa silid mo, mahal. Ayaw mo ba ng kulay itim na kurtina, mahal? Gusto mo palitan natin? Ay nako, wag na lang, mahal. Isang linggo lang naman tayo dito. Bubuksan ko na lang ang bintana tuwing umaga para maging maliwanag naman at presko. Sige. Basta ang bintana lang dito sa kwarto natin ang bubuksan mo. Huwag mong bubuksan ang bintana sa ibang bahagi ng bahay, mahal. Ha? Bakit naman? Ayaw ni nanay. Alam yun ng mga kasama natin dito sa bahay. Ganun ba? Nagtataka man si Lilo pero mas pinili niya na lamang ang manahimik dahil na rin sa pagod at antoka. Agad siyang humiga sa kanyang kama upang magpahinga. Kaagad din siyang dinapuan ng antoka marahil dahil sa kanyang pagbubuntis. Nagising si Lilo nang maramdaman niya ang mahinang tapik sa kanyang pisngi. Pagmulat ng kanyang mga mata, bubungad sa kanya ang nakangiting mukha ng kanyang asawa. Bago na, mahal. 11:00 na oh. Hindi ka pa kumakain ng agahan. Nakatulog pala ako. Naku, nakakahiya naman sa mga magulang mo, mahal. Tinanghali ako ng gising. Huwag ka mag-alala. Naiintindihan naman nila. Alam din nila na kulang tayo sa tulog dahil sa haba ng biyahe natin. Nag-aalala lang ako sa'yo dahil hindi ka pa kumakain. Pati yung baby natin. Ikaw talaga, ang sweet mo. Oh, heto na nga. Babangon na po. Ganda talaga ng asawa ko kahit bagong gising. Sige na. Bulahin mo pa ako. Nakuha mo na nga ako. Oh, tingnan mo. Kasal na nga tayo. Hindi yun pambobola, no? Totoo yun. Ay, sus! Teka. Nasaan nga pala si Tati? Gising na ba? Hindi pa lumalabas ng silid niya. Ako nang tatawag sa kanya. Mag-ayos ka na, mahal, ha? Para makakain ka na. Tatawagin ko na lang si Tate para sabay na kayong kumain ng lunch. Sige, mahal. Salamat. Masayang nag-ayos si Lilo at pilit niyang isinuot ang kulay cream niyang dress na bumagay sa malaporsilanan niyang balata. Inayos din niya ang kanyang buhok upang mas expose ang kanyang leeg. Dala na rin siguro ng pagbubuntis niya. Kating-kati kasi siya sa buhok niya, lalo na kapag pinagpapawisan siya. Nang tingnan niya ang sarili sa salamin na sigurado niyang presentable na siya, nagdesisyon siyang hawiin ang itim na kurtina sa bintana ng kanilang silid ni Ramon. Pagbukas niya ng bintana, napahanga siya sa lawak ng taniman ng mais at ng mangga ng mga magulang ni Ramon. Ngunit sa lawak nito, hindi niya halos matanaw ang main road. Wala ding kapitbahay sila Ramon. Ang bahay nila ay nag-iisa sa gitna ng malawak na farm. Kumusta ang tulog mo, Tati? Nakatulog ka ba ng maayos? Diyos naman, napaka-caring niyo. Baka agawin ko kayo sa asawa niyo, no? Masyado kang sweet. Para kang honeycomb. Ang landi mo talaga, Tati, no? Pati asawa ko, hindi mo na pinalampas. Kasi naman, madam. Tati, gusto ko lang masigurado kung maayos ba ang tulog mo. Aba, bisita ka namin. Nakakaya naman kung hindi ka magiging komportable dito sa bahay. Ay, sir. Total, package na talaga. Yummy ka na. Caring pa. Madam, ano ba gayong ang pinainom mo dito kay Sir Ramon para
Magaya ko naman. Share your blessing, madam. Ano ka ba naman, Tati? Walang gayuma. Ganda ko lang, sapat na. Tama yan. Baka saan pa umabot ang usapan ninyo at ang asaran ninyong dalawa. Kumain na kayo. Ipatitikim ko sa inyo ang specialty ni nanay. Dinakdakan at hinaluan ng maraming utak ng pampalapot. Ay, gusto kayo malapot. Parang ano? Parang ano, Tati? Ay naku, ikaw talaga, Tati. Ang utak mo, ha? Nasusobrahan na ng lapot. Napuno ng tawanan at asaran ang maluwag at malaking bahay nila Ramon. Umieko pa ang boses ni Tati at ni Lilo sa buong bahay. Sabay din nilang tinikman ang luto ng nanay ni Ramon. At isa lang ang masasabi nila, masarap itong magluto. Tama nga si Ramon, malapot ang mixture ng dinakdakan. Dala na siguro ng hinalo nitong utak. Hindi naman alam ni Lilo kung anong utak ng hayop ang inihalo rito. Basta para sa kanya, masarap at malinamnam ang pagkain. Gustong gusto niya ang lasa. Matapos ang kanilang pagkain, nagpaalam na si Ramon sa kanya na may pupuntahan raw ito. Nabanggit din niya nga wala si Imelda, kaya naman sina Tati at Lilo ang natira sa loob ng bahay. Ang mga kasambay naman ng pamilya, hindi nila makausap dahil naglalagi lamang ito sa kani-kanilang gawain. Madam, nakakabagot naman dito. Lakad-lakad lang tayo sa labas para naman medyo makalanghap tayo ng sariwang hangin at makakita ng ibang tanawin. May naisip ako, Tati. Punta kaya tayo sa pinakabaryo. May gusto kasi akong kainin eh. Gusto kong bumili ng binagol. Madam, hindi naman natin sure kung may nagtitinda ng binagol dito. Eh di kung wala, eh di maghahanap ako ng iba. Alam mo kasi naglalaway talaga ako eh. Gusto kong kumain ng matamis. Yung tamang-tama lang ang tamis. Nasa akin nga pala yung susi ng Ford. Yung lumang owner type jeep kasi ang ginamit ni Ramon eh. Okay, madam. Dadalhin ko rin yung DSLR ko para makapag-picture din ako ng magagandang scenery na madadaanan natin. Ewan ko ba, bigla ako nag-crave sa matamis na pagkain. Dahil yan dyan sa pagbubuntis mo, madam. Ganyan talaga kapag buntis kung ano-ano ang gustong kainin. Umalis si Tati at Lilo, sakay ng kanilang kotse. Excited si Tati na kumuha ng mga pictures sa kanilang madadaanan. Hapon na ng mga oras na yun, pero dahil gustong gusto ni Lilo na kumain ng binangol, kahit walang kasiguraduhan, nagpasya siyang pumunta sa baryo. Habang nasa daan, nagtataka si Lilo kung bakit maagang nagsasara ng bahay ang mga tao. Mag-aalas 3:30 pa lamang ng hapon na yun, nakarating sila sa nagkukumpulang tindahan. Meron ding mga taong napalingon sa kanila nang iparada ni Lilo ang sasakyan. Ang iba naman ay nagbulong-bulungan pa, ngunit hindi na lamang pinansin ni Lilo. Marahil hindi lang sanay ang mga ito na makakita ng dayo. Maliit lang kasi ang nasabi ng baryo. Grabe naman mga tao rito kung makatingin, madam. Nang lalamon ng feelings. Pakiramdam ko tuloy artista ako. Ano ka ba naman, Tati? Huwag mo na silang pansinin. Maghanap na lang tayo ng tindahan na nagtitinda ng binagol. Ay, doon sa bandang yun. Doon tayo tumingin. Sige, madam. Nakasunod lang ako sa iyo. Kaloka naman mga tao rito. Hanip ko makatingin sa amin Ngayon lang ba sila nakakita ng mga pretty like us? Ayun, may isang matandang nagtitinda. Mukhang binagol ang tinitinda niya. Lalapitan ko siya. Manang, may tinda ho ba kayong binagol? Oo, bibili ka ba? Meron pa akong natitirang 4 na piraso. Bibilhin ko na pong lahat yan. Pati na rin ho ang mani na kulay pula. Ay siya, sige. Mukhang bagong salta ka dito, anak. Opo.
kadarating lang po namin kasi kaninang umaga. A-attend po kasi ako ng kaarawan ng biyanan ko. Biyanan? Sinong biyanan mo? Si Imelda po, yung nakatira sa malawak na farm ng mangga. Ha? Ayos lang po ba kayo? Madam, iniwanan mo ako dun sa daan. Ay, sorry, may kausap ka pala. Buntis ka, hindi ba? Paano niyo po nalaman na buntis ako? Hindi pa naman po ganun kalataan tiyan ko eh. Mag-iingat ka. Hindi lang ikaw ang una. Ano ho? Ano ho yun? Eto ng mga pinamili mo. Kahit wag mo nang bayaran. Naku, hindi naman po. Heto po 1,000. Sa inyo na po yung sukli. Nakakahiya naman po kung hindi ko kayo babayaran. Malulugi po kayo niyan. Mag-iingat ka, anak. Huwag kang basta-basta magtitiwala sa lugar na ito. Bakit po, Lola? May mga aswang po ba dito? Or worse, vampire? Higit pa sa inaakala mo. Oh my! Madam! Nakakatakot na pala sa lugar na to. Halika na, Tati. Umuwi na tayo. Sige ho, maraming salamat po ulit, Lola. Habang nagmamaneo pabalik sa bahay si Lilo, hindi niya maiwasang maalala ang bili ng matanda sa kanya. Parang meron itong alam at binalaan siya nitong mag-iingat, pero hindi niya alam kung saan siya eksaktong pinag-iingat. Ganun na lamang ang reaksyon ng matanda nang sabihin niya kung saan siya nakatira. Samantala si Tati naman hindi matigil sa kung ano-anong teorya tungkol sa sinabi ng matanda. Pagkarating nila sa bahay, agad niyang ipinirada ang sasakyan sa garahe. Ngunit laking gulat ni Lilo nang makita si Imelda na istrikto ang muka. Nakatayo ito sa may pintuan ng bahay. Tila ba hinihintay talaga sila. Saan kayo galing? Sa baryo po. Umalis na lamang kayo ng basta nang walang paalam? Nag-crave po kasi ako ng binagol. Kaya naisipan po namin ni Tati na umalis. Pasensya na po, hindi kami nakapagpaalam. Wala po kasi kayo kanina eh. Bumili kayo kay Iska? Hindi ko po sigurado kung Iskaho yung pangalan ng nagtitinda. Hindi ko naman po kasi naitanong yung matanda. Si Iska na ngayon. Isang manggagamot ko, no? Ayoko nang mauulit ito, Lilo. Alam mo namang buntis ka. Ingatan mo ang bata. Ayokong may mangyari sa apo ko. Delikado ang lugar na ito, lalo na kung gabi. Pasensya na po, hindi na po mauulit. Mabuti, pumasok na kayo. Naghanda ako ng hapunan. Huwag na natin hintayin si Ramon. Gagabihin yun ng pag-uwi. Nagluto ako ng pinalambot na pata. Madam, nakakatakot na may biyanan mo. Parang kakainin tayo ng buhay ko makatingin. Ano ka ba? Huwag ka na ngang maingay. Baka mamaya marinig ka pa. Ay, sumunod na lang nga tayo. Ang OA naman kasi madam eh. Sandali lang naman tayong lumabas Tati, tama na. Sumunod si Lilo at si Tati kay Imelda patungo sa kusina. Doon nakahain na ang isang malaking bowl na may lamang umuusok pang pata. Mabango ang aroma nito, nakatatakam. Inilibot ni Lilo ang kanyang mga mata, ngunit wala siyang ibang nakitang putahe sa mesa bukod sa karne at wala man lang itong kahit na anong sahog na gulay. Kumain na tayo. Ma'am, ang sarap po ng amoy ng niluto ninyong pata. Malaki din po ang pagkakatadtad. Oo, sinadya ko talaga ang pagkakatadtad niyan. Bukas maghahanda ang lahat para sa karawan ko sa susunod na araw. May maitutulong po ba kami ni Tati? Inay? Huwag ka nang mahiya na tawagin akong Inay Lilo. Parte ka na ng pamilya dahil asawa ka ni Ramon. Kaya na namin ang lahat. Si Ramon na ang bahala sa preskong karne na panghanda ko sa karawan ko. Kaya kayong dalawa, nitong kaibigan mo, pumirmi na lamang dito sa bahay. Ma'am,
Magaling po ako mag-decorate. Baka gusto niyo po, ako na lang mag-decorate para sa birthday niyo. Hindi na. May mga tao na akong gagawa niyan. Sige na, mag-umpisa na tayong kumain. Sige po, inay. Tati, kain na tayo. Okay, madam. Medyo naging awkward ang ambience matapos ang palitan ng usapan ng magbiyanan. Pati si Tati, medyo napapangiwi. Dahil na-sense niya na ayaw ng biyanan sa kanyang boss na tumulong sila sa paghahanda para sa kaarawan nito. Nag-umpisa silang kumain ng karning luto ni Imelda. At kagaya ng naunang luto, masarap ang pata. Napakalasa ng karne. Kakaiba ang mga patang natikman nila noon. Nasa kalagitnaan sila ng pagkain nang biglang may pumasok na kasambahay. May edad na rin ito. May bahid ng dugo ang suot nitong plastic na apron. Lumapit ito kay Imelda at may biglang ibinulong. Kaagad na tumayo si Imelda at sinabing ipagpatuloy nila ang pagkain dahil may kailangan siyang puntahan. Madam, medyo stricta talagang biyanan mo, no? Nagpresenta na nga akong tumulong eh. Ay, hayaan mo na, Tati. Baka ayaw niya lang talaga na may mangialam sa mga gusto niya sa birthday niya. Kaya, hayaan na lang natin. Ipagpatuloy mo na lang yung pagkain mo para matapos na tayo. Madam, ang sarap nitong pinalambot ng pata, no? Pero pansin ko, parang walang bawang na sahog. Ikaw talaga, Tati. Kung ano-ano ang napapansin mo, kumain na lang nga tayo, okay? Pero madam, nakita mo ba yung kasampay na pumasok kanina? May dugo siya sa apron at mukhang fresh. Tingin mo, madam, may katayan kaya sila ng baboy? Ano ka ba, Tati? Lahat na lang ba talaga napapansin mo? Normal lang sa probinsya ang ganyan. Sila mismo ang nagkakatay ng hayop para sa okasyon. Malay mo, nagkatay nga talaga sila ng baboy. Pero madam, fresh pa yung dugo. Tapos wala naman akong narinig na tunog ng baboy na kinatay. Ay naku, huwag mo nang guluhin ang utak mo kakaisip. Sige na, kumain na lang tayo para makain ko na yung binagol na binili natin. Ay, naglalaway na talaga ako dyan eh. Okay, madam. Nag-wonder lang naman ako eh. Ay, kakaiba talaga mga tao dito sa bahay ng biyanan mo, madam. Yung katulong, hindi mo lang natin makausap. Lumabas lang tayo saglit na imbiyar na yung biyanan mo. Ay, hayaan na lang natin. Sumunod na lang tayo para wala ng gulo. Kahit pilit na sinasaway ni Lilo si Tati sa kung ano-anong napapansin nito sa bahay nila Ramon, hindi tumigil ang malikot na teorya ni Tati. Kaya ng gabing yun, pumasok si Lilo sa silid ni Ramon, dala ang binangol na binili nito. Samantala, si Tati naman, pumuslit sa kanyang silid, lumabas ng bahay. Nasa harap siya ng bahay nang mapansin niya ang lumang honor type jeep na paparating. Ito ang sinakyan ni Ramon kaninang umaga nang umalis. Gusto niyang batiin ang asawa ng kanyang boss pero may nagdikta sa kanya na magtago. Kaya yun ang ginawa niya. Nagtago siya sa likod ng malaking puno ng mangga. Nakita niyang bumaba si Ramon ng sasakyan at may kinuha itong sako sa likod. At buong lakas itong binuhata nang tuluyan nang makapasok si Ramon sa kabahayan. Dahan-dahang tumago si Tati sa likod ng honor type jeep at tiningnan ito na bigla siya nang makita ang bakas ng dugo roon. Ay! Bakit may dugo rito? Ano kaya yung nasa loob ng sako? Mukhang malaki ang nasa loob doon at mabigat rin. Teka, kukunin ko ang cellphone ko. Kukunin ko ng picture. Itong likod ng sasakyan. Nakakaloka. Bakit parang weird ang pamilya ng boss ko? Ramon, dumating ka na pala. Nakakuha ka ba? Ay, kaloka. Si Aling Imelda. Narito pala siya sa labas. At ganoon din si Ramon.
Magtatago ako. Baka makita nila ako. Pero saan ako magtatago? Ay, ano ba yan? Dito na nga lang sa likod ng basurahan. May basura. Yuck. Pero kailangan ko magtago. Opo, inay. Dinala ko na po sa basement. Presko po yun. Mabuti. Siya nga pala, pagsabihan mo yung asawa mo. Bakit po? Anong problema? Umalis kanina ng bahay nang walang paalam. Kasama ang assistant niyang bakla. Nakausap pa si Iska. Ang harsh naman magsalita nitong si Aling Imelda. Tawagin ba akong bakla? Ang beauty ko kayo. Pero teka, basement? May basement ang bahay nila. Ano meron sa basement? Tsaka anong issue nila kay Ali Iska? Ganun ba? Huwag kayong mag-alala, inay. Ako nang bahala sa asawa ko. Siguraduhin mo, Ramon. Ayoko ng sakit ng ulo. Naku, mukhang malalagot pa yata si Madam. Huwag naman sana sila mag-away ni Ramon. Kundi, kawawa naman si Madam. Buntis pa naman siya at baka may stress. Hindi maitago sa mukha ni Ramon ang pagkadismaya sa narinig na umalis si Lilo at si Tati para sa kanya. Sandali lamang siyang nawala pero may ginawa na itong hindi niya nagustuhan. Samantala, si Tati naman naruroon pa rin siya sa likod ng malaking basurahan at nagtatago. Hindi siya basta-basta makakaalis doon dahil nasa labas pa kasi si Ramon. Nasa ganon siyang posisyon nang biglang may kumagat na langgam sa kanyang paa. Kaya bahagya siyang gumalaw para tanggalin ang langgam na kumagat sa kanya. Wala sa sarili niya na nasagi ang isang garbage bag. Napatutup na lamang siya sa kanyang bibig nang may mahulog mula roon na isang hidlalaki ng tao. Agi! Bakit may hilalaki ng tao dito? Diyos ko! Nakakatakot! Mga aswang ba sila? Daliri ko yan! Aswang! Bakit ka nagtatago dito sa likod ng basurahan? Huwag ka lalapit sa akin! Tati, Mang Isong, anong nangyayari dito? Sir kasi... Nakita niya ang putol na daliri ko na nahulog mula sa garbage bag, kaya natakot siya. Bakit? Anong nangyari at naputol ang daliri mo, Mang Isong? Sir, kasi... Kasi? Nakita niyang, aksidente hong nataga nung nagtadtad ako ng karne. At ikaw, Tati, anong ginagawa mo dito sa likod ng basurahan? Sir, nagbe-brainstorming ako, no? May naisip akong content para sa channel ko. Kasi bumababa ng earnings, kaya inisip ko makagawa ng magandang content. At dito ako napunta. Dito sa basurahan. Ganun po talaga ako. Masyado akong unique. Ganun ba? Sige. Pumasok ka na sa loob, Tati. Lumalalim na ang gabi. Doon ka na lang mag-brainstorming sa kwarto mo. Sige ho. Good night, sir. Good night din sa'yo, Mang Isong. Sige ho. Maiwan ko na kayo. Mang Isong, sir. Sa susunod, mag-iingat kayo. Dali-daling pumasok sa kanyang silid si Tati. Agad nitong inilak ang pinto. Tumakbo siya papunta sa banyo. Doon nagsimulang magsuka. Hindi pa rin niya maalis sa isipan ang daliring nakita sa basurahan. Samantala, pumasok si Ramon sa kanilang silid at naabutan si Lilo na kumakain ng binangol habang nanunood ng TV. Nang mapansin ni Lilo ang pagdating ng asawa, agad siyang lumapit at niyakap ito, ngunit agad din siyang bumitaw nang mapansing hindi gumanti ng yakap si Ramon. Mahal, may problema ba?
Nabanggit sa akin ni inay. Umalis daw kayo ni tati kanina? Oo, mahal. Nag-crave kasi ako sa binagol. Kaya umalis kami. Hindi na kami nagpaalam dahil wala naman si inay dito kanina. Paano kung napahamak ka? Paano kung napahamak ang anak natin? Kung gusto mo pala ng binagol, kaya naman namin gawin yun ng mga kasambahay. Teka, Ramon, hindi ko maintindihan kung bakit napakalaking bagay nito. Wala namang masamang nangyari sa akin. Kasama ko naman si Tati at marunong naman ako magmaneho. Ginagawa ko rin naman to dati sa Maynila Sa Maynila yun! Anong kinaibahan nun dito? Enlighten me! Ayokong bigyan ng alalahanin si inay. Lalo na't malapit na ang karawan niya. Ayaw niyang may mangyaring masama sa'yo at sa baby natin. Kaya simula ngayon, hindi ka na maaring lumabas. Ano? Ikukulong mo ako sa loob ng bahay? Ramon, hindi naman yata tama yun. Basta't hanggat narito tayo, susunod tayo sa patakaran ni inay. Ramon! Gulong-gulo si Lilo sa inasal ng kanyang asawa. Tila, hindi ito si Ramon na nakasama niya ng ilang taon sa Maynila. Hindi niya inakala na magiging sunod-sunuran pala ito sa ina at nagagawa pa rin siyang pagtaasan ng boses, isang bagay na hindi nito ginawa noon. Kinabukasan, mugto ang mga mata ni Lilo dahil sa pag-iyak. Sinubukan niyang takpan ito ng make-up, ngunit hindi ganun kadaling itago ang bakas ng kanyang pag-iyak. Pagkalabas niya ng silid, agad siyang nilapitan ni Tati. Madam! O Tati, bakit? Bakit balisa ka? Ganito si Yuni. Kagabi, may nakita akong hinlalaki ng tao sa basurahan. Ha? Tati, anong ibig mong sabihin? Kasi nung lumabas ako kagabi, tapos napadpad ako sa basurahan. Sa takot ko na makita ko ng biyanan mo. Pero ayon sa matandang lalaking kasambahay, sa kanya daw yun. Pero duda ako, madam. Bakit naman magdududa ang isang katulad mo, Tati? Baka naman talaga sa kanya yun. Hindi imposible kasi matandang kasambahay. Well, syempre, matanda at gurong na. Dapat kulubot na yung daliri. Pero yung nakita ko, madam, mabuti at makinis eh. Yung kasambahay maitim. Ay, naku Tati. Isa lang ang solusyon dyan. Ano, madam? Di pagmasdan mo ang kamay ng kasambahay kung talagang may putol siyang daliri. Oh, Mikey. Madam, ang talino mo talaga. Hindi ko kaya naisip yun, oh. Kaya nga bus kita eh. Kasi mas matalino ka sa akin. Ay, sige na Tati. Maiwan na muna kita. Hahanapin ko pa si Ramon. Sige, madam. No problem. Pero teka lang ha. Bakit mugto ang mata mo? Umiyak ka? Ay, may konti lang hindi pagkakaintindihan. But don't worry, maayos din to. Hinanap ni Lilo ang kanyang asawa at natagpuan niya ito sa bakuran ng bahay kasama ang mga taong naghahanda para sa karawan ng ina nito. Kinabukasan, dahan-dahan siyang lumapit kay Ramon. Gusto niyang kausapin ito hinggil sa nangyari sa kanila noong nakaraang gabi. Ramon? Lilo, bakit ka lumabas ng bahay? Gusto sana kitang makausap. Paggising ko kasi kanina, wala ka na sa kwarto natin. Sige. Halika dito. Ramon, galit ka ba sa akin? Bakit bigla ka na lang ganyan? Ba't nagbagong pakikitungo mo sa akin? Sa loob na tayo mag-usap, Lilo. Naguguluhan man ay sumunod na lamang si Lilo sa kanyang asawa. Pumasok sila sa kanilang kwarto. Doon, tinanong niya uli si Ramon kung bakit ganun na lamang ang pakikitungo nito sa kanya. Hindi ko kasi maintindihan. Bakit bigla ka na lang nagalit sa akin kagabi? Dahil
lumabas kayo ni Tati. Ramon, ang babaw naman ng rason mo. Okay, sige. Sorry. Sorry na kung hindi ako nakapagpaalam, pero wala naman kasi kayo dito. Walang tao dito. Isa pa, nag-crave lang naman ako sa pagkain eh. Kaya lumabas ako. Pero bumalik din naman agad kami. Ayoko lang sinusuway si inay. Ramon naman, hindi naman pwedeng ganyan. Ina ko siya, Lilo. Kaya kung maaari lang, para wala tayong away, sundin mo na lang din ang gusto ng nanay ko. Babalik na ako sa ibaba. Marami pa akong dapat asikasuhin. Teka lang, Ramon! Ramon! Kahit anong tawag ni Lilo sa kanyang asawa, hindi ito nagpapigil. Iniwanan siya nito sa kanilang kwarto. Napasabunot na lamang si Lilo sa kanyang buhok, ngunit sa inisa. Marahas na bumuntong hininga. Hindi niya akalain na may ganong side pala ang asawa niya. Wala namang masama na igalang ang magulang. Pero kung ikokompromiso ni Ramon ang nararamdaman niya na maging sunod-sunuran ito sa kanyang ina, yun ang mali sa pananaw ni Lilo. Sandali lang! Madam, pasensya na't pinunta kita dito sa kwarto mo ha. Nakita ko kasi si Papa Ramon papunta sa bakuran. Kaya naisip ko, puntan ka rito. Sinusubukan ko siyang kausapin, pero nagbibingi-bingihan siya. Hindi pa rin kayo ayos? Ano ba kasi pinagtatalunan niyo? Yun nga, yung paglabas natin kahapon. Nagalit daw kasi ang nanay niya. Ay naku madam, pwede ba akong pumasok sa kwarto mo? May sasabihin ako sa iyo. Alika, sige, pasok ka. Bakit? Anong sasabihin mo? Di ba naikwento ko sa iyo kung anong nangyari sa akin nung nakita kong putol na daliri? Oh, Bukod doon, may narinig ako. Si Papa Ramon at ang nanay niya nag-uusap. Kaya ako nagtago sa likod ng basurahan. tungkol saan? Tungkol sa paglabas natin. Mukhang inis si Aling Imelda sa paglabas natin. At eto pa ha, mukhang nagalis siya nang kinausap natin ang matandang tendera ng binagol. Ano naman ang dahilan niya para magalit kay Aling Iska? Yun na nga eh. At ito pa ha, habang nagtatagal tayo dito, marami akong napapansing kakaiba. Kakaiba? Kagaya ng ano? Una, di ba dapat mamamalengke sila ngayon? Oh, O kaya nung isang araw pa? Dahil may okasyon sila bukas? Pero wala. Hindi sila namamalengke. Pangalawa, wala akong nakitang ibang tao. Di ba common sa mga probinsya na kapag may paparating na okasyon, parang bayanihan at tulong-tulong? Pero ang nakikita ko lang ay mga kasabay na. Pangatlo, nakita ko si Sir Ramon kagabi. May dala siyang sako. Narinig ko sila nag-uusap ng biyanan mo. Madam, dinala na daw ni Sir Ramon yung sako sa basement. anong laman ng sako? Yun ang hindi ko alam, madam. Pero magugulat ka. Nung pinuntan ko ang likod ng honor na sinakyan ni Sir, may tukutuol. As in fresh na fresh. Kaya eto, kinutuban na ako. At eto, kinunan ko ng picture. That's weird, Tati. Ipinakita ni Tati kay Lilo ang larawang kinunan nito. Naguguluhan naman si Lilo. Hindi maproseso ng kanyang utak ang mga nangyari. Wala siyang ibang maisip na paliwanag. Okupado kasi ang utak niya. Nang hindi nila pagkakaintindihan ng kanyang asawa. Samantala, dumating na ang araw ng kaarawan ng kanyang biyenan. Umaga pa lamang, marami ng kamag-anak ng kanyang asawa ang dumating. Ang ipinagtataka niya lang, lahat ng mga ito may kakaibang kilos, lalo na kapag napapatingin sa kanya at kay Tati. Samantalang si Tati naman,
Nakararamdam ng pagkailang sa bahay ng biyanan ng kanyang boss na si Lilo. Madam, sana pagkatapos ng kaarawan ng biyanan mo, bumalik na tayo sa Maynila. Kakausapin ko si Ramon tungkol dyan. Sorry, madam ha. Simula kasi nang dumating ang mga kamag-anak ng asawa mo kanina, hawag ko ba? Mas lalo ako nakararamdam ng weirdness. Alam mo yun? Tsaka kanina, yung mata ng chewy ni Sir, nakita ko, madam. Nakatingin sa tiyan mo na parang naglalaway. Tati, ano ka ba? Baka mamaya may makarinig sa'yo. Ang dumi talaga ng isip mo. Hindi, madam. True lang sinasabi ko. Ay, kung hindi na masamang isipin na asong yung chewy niya. Tati, ano ka ba? Sige na, paparating na yung biyanan ko. Yung bibig mo, iti ko muna ha. Kumusta kayong dalawa rito? Halina kayo sa hapag. Nakahanda ng mga pagkain. Naroon na din ang mga bisita. Opo, inay. Tati, halika na. Sumunod na tayo kay inay. Tahimik na sumunod si Lilo at Tati kay Imelda hanggang makarating sila sa kusina. Doon, naruroon ang halos lahat ng bisita nito. Nakaupo ang iba, kadalasan ay mga matatanda. Palihim na pinagmasdan ni Lilo ang paligid. Doon niya napansin ang mga nakahandang pagkain. Kakaiba ang mga ito sa normal na handa dahil wala siyang ibang nakikita kundi puro karne lamang ang nasa loob at niluto ng iba't ibang putahe. Ang nakaagaw pansin sa kanya, ang isang matanda na kumakain ng steak na halos parang hindi niluto. Tumutulo pa ang dugo sa bawat pagsubo nito. May lechon belly din sa hapag. Napukaw ang atensyon ni Lilo nang lapitan siya ng asawang si Ramon at iginiyang maupo sa parehong mesa. Kasalo ang mga matatanda nitong kamag-anak. Napalulok siya nang mapansin ang lahat ng mga mata nakatuon sa kanya, lalo na sa kanyang tiyan. Kumain ka nitong steak. Isa ito sa pinakamasarap na handa tuwing kaarawan ni nanay. Tapos itong inihaw na lamang loob. Ramon, sabi kasi ng OB ko, hindi ako pwedeng kumain ng hindi masyadong lutong pagkain. Lalo na red meat. Makakasama raw kasi kay baby. Lilo. Kainin mo na yan, Lilo. Kailangan niya ng apo ko. Kailangan matuto kang kumain ng mga kinakain namin. Masarap ang karne na yan. Primera klase. Kaya sige na, kainin mo na. Pero, Kainin mo na, Lilo. Magtiwala ka sa akin. Masarap yan. Diyos ko, ayoko naman. Pero, lahat sila nakatingin sa akin na tila ba napakalaking krimen kung hindi ko sila susundin. Ay, bahala na. Kakainin ko na lang kahit nasusuka ako sa dugo sa plato ko. Masarap, hindi ba, mahal? Oo. Masarap. Masarap, mahal. Nakita ni Lilo ang satisfaction sa mukha ng mga taong naruroon nang kainin niya ang karne, lalong-lalo na si Ramon. Si Lilo naman, hindi maunawaan ang lasa ng karne na kanyang kinain, pero isa lang ang sigurado niya, hindi yun karne ng baka. Paborito niya kasi ang steak at madalas siyang kumakain sa isang sikat na steakhouse sa Maynila. Napabaling ang tingin ni Lilo kay Tati at nakita niya ang pag-aalala sa mata nito. Pagkatapos nilang kumain ng halos puro karning handa, akala ni Lilo uuwi na ang mga kamag-anak ng kanyang biyanan, pero nagkakamali siya. Pumunta ang mga ito sa bakuran ng bahay. Inilabas ang isang mesang gawa sa tabla. Nagtataka si Tati kung para saan ang mga iyon. Madam, habang busy sila, pumuslit na tayo. Pumuslit? Saan naman tayo pupunta, Tati?
Hanapin natin yung basement ng bahay. At ano naman ang gagawin natin kapag nahanap natin? Eh di pasukin natin. Madam, alamin natin kung anong nandun. May iba ako naisip. Ano yun? Gusto kong makausap si Aling Iska, Tati. Madam, malabo yun. Nariyan ang asawa mo. Hindi tayo basta-basta makakaalis dito. Masama ang kutob ko, Tati. Yung karning kinain natin kanina. Alam kong hindi yun karne ng baka. Kakaibang lasa, Tati. Madam, hindi kaya mga cannibal sila. Yung kumakain ng tao. O kaya naman, hindi kaya mga asawang sila, madam. Wala ka bang ideya? Tati, wala eh. Hindi ko alam ang family background ni Ramon. Isa pa, ito ang pinakaunang beses na nakarating ako dito. At hindi ko alam kung anong pamilya meron sila. Diyos ko, ano ba itong napasukan natin? Sayang ng pinaritoke ko sa Thailand. Masisira lang lahat sa stress. Ganito na lang, madam. Magre-research na lang tayo tungkol sa mga aswang. Tati, kailangan ba talaga yon? Oo, madam. Para naman maging advance tayo. Kaya halika na. I-research natin ang mga aswang na yan. Ginawa ni Lilo ang suggestion ni Tati. Nag-research sila tungkol sa aswang. Hindi alam ni Lilo kung matatawa ba siya sa sarili. Hindi naman kasi siya naniniwala sa mga urban legend o folklore. Pero ayon sa mga nababasa niya, medyo tumataliwas ang kanyang paniniwala. May mga bagay kasi roon na tumutugma sa kanyang sitwasyon at ngayon niya lang naalala na hindi nga pala gumagamit ng mga spices si Ramon, lalong-lalo na ang kalamansi, bawang at asin, pati na ang luya. Madam, tingnan mo dito sa bintana. Yung mga thunders, parang may ritual silang ginagawa. Oo nga no. At parang may ginagawa silang ritual na magkakaroon ng alay. Pero para saan? Madam, kabilugan na ng buwan ngayon. Ayon sa nabasa ko, lumalakas ang mga aswang tuwing ganitong pagkakataon. At madam, paano kung totoo ang mga aswang ang pamilya ng habi mo? Ano gagawin natin? Hindi ko alam. Hindi ko alam, Tati. Parang hindi ko kayang isipin na aswang ang asawa ko. Madam, natatakot na ako. Ayoko pang mamatay. Lalo pang pagpiyesta ng aswang. Sandali, dito muna tayo. Magmatsyag muna tayo, Tati. At huwag nating ipahalata sa kanila na nagdududa tayo sa pagkatao nila. Kailangan nating makasiguro kung tama nga ang mga hinala natin. Yung mga handang karni, madam. Tuda talaga ako doon. Pabuti pa, pumunta tayo sa kusina. Tingnan natin kung anong klaseng karne ang mga yun. Sinamantala ni na Tati at Lilo ang pagiging abala ng pamilya ng kanyang asawa't biyanan sa ginagawa ng mga ito sa bakuran. Patago silang nagtungo sa kusina kung saan nakaimbak ang mga pagkain. Pagkarating nila, agad nilang binuksan ni Lilo ang pintuan at sumalubong sa kanila ang malansang amoy. Agad siyang napatakip sa ilong, lalo na't sensitibo ang kanyang pangamoy dahil buntis siya. Samantala, isa-isang binuksan ni Tati ang mga deep freezer na naroon. Puro frozen ang karning laman ng mga iyon at wala namang ibang kakaiba sa lugar maliban sa matinding amoy. Paalis na sana sila nang aksidenteng mahawi ni Tati ang isang itim na kortina. Doon nila nakita ang isang pintuan. Nagkatinginan sina Tati. Parehong alam ang iniisip ng isa't isa. Dahan-dahan itong binuksan ni Tati. Tumambad sa kanila ang isang hagdan patungo sa kung saan. Tati, alam mo ba yung ginagawa natin?
Baka kung saan patungo hagdan na to. Wala akong makita. Ang dilim. Madama, kung wala silang itinatago, bakit itinatago nila ang silid na ito? Bilisan na lang natin. Baka mahuli nila tayo. Sige, madama. Kapit ka lang sa braso ko at bubuksan ko ang flashlight ng cellphone ko. Isara mo rin yung pinto. Hindi ko alam kung ano tong pinasok natin. Ako rin. Natatakot na rin ako, madam. Kapag napatunayan nating aswang sila, tumakas na tayo kaagad. Huwag mo nang i-confront ang asawa mo. Susubukan ko, Tati. Pero, ipinagdarasal ko rin na sana hindi totoo ang mga hinala natin. Sana nag-overthink lang tayo. Ako rin, madam. Hindi ko maiisip na aswang si Sir Ramon. Ang gwapo-gwapo niya ngayon. Pinasok ni Tati at Lilo ang lilim ng silid. Kinakabahan man. Pareho nilang gustong malaman kung anong misteryo ang bumabalot sa asawa at pamilya ni Lilo. Samantala, napansin ni Imelda na wala sa pagtitipon ang manugang kaya't nilapitan niya si Ramon at nagtanong. Ramon, nasaan ang asawa mo? Kanina ko pa hindi nakikita. Baka nasa silid na. Nagpapahinga. Hindi pwedeng wala siya sa pagtitipong ito. Alam mo naman na importante ito sa pamilya. Siya nga pala, kumusta ang espesyal na handa? Huwag ka mag-alala, inay. Sinigurado ko maayos yun. Magaling anak. Pero yung asawa mo, hindi ko siya gusto para sa'yo. Kapag nanganak na siya, kunin mo kaagad ang bata. At alam mo na ang susunod na gagawin sa ina. Pero inay, Huwag mo sabihing mahal mo na ang babaeng yon, Ramonito. Kung hindi niya lang daladala ang anak mo sa sinapupunan niya, noong ka ko siya papapasukin sa pamamahay ko. huwag kang mag-alala, inay. Hindi ko siya mahal. Mabuti kung ganon. Hindi ka mahihirapang idispatcha siya. Opo, inay. Samantala, nasa loob ng lihim na silid sina Lilo at Tati. Dahil madilim, sinubukan nilang maghanap ng switch ng ilaw kung meron man. At sa kanilang swerte, meron ngang switch ng ilaw. Agad nila itong binuksan. At ganun na lamang ang tuwa nila nang bumaba ang liwanag sa buong paligid. Doon nila napagtanto, hindi lang ito basta isang silid. Isang cold storage pala. Malawak ito. Maraming freezer ang naroon. Isang malaking stainless steel table sa gitna. Binuksan ni Tati ang isang malaking freezer. At gano'n na lamang ang takot niya nang makita ang nasa loob nito. Isang frozen na tao. Buo pa ito. Nakabaluktot. Isang babae. Diyos ko, madam. Mga kriminal ang pamilya ng asawa mo. Imposible hindi siya sangkot dito. Ay, Diyos ko. Hihimatayin ako. Ang daming mga putol na katawan sa ibang freezer. Diyos ko, anong klaseng pamilya meron ang asawa ko? Madam, mga sumaga sila. Ibig sabihin, lahat ng kinain natin, laman ng tao. Hindi. Nakakadiri. Kumain ako ng lamang loob ng tao. Diyos ko, kadiri. Bumalik na ng sikmura ako. Tama na, Tati. Hindi na ako. Ay, Diyos ko, Tati. Tati. Sandali. Bakit? May paparating. Yung ilaw. Kailangan nating magtago. Bilisan mo. Pero, saan tayo pwede magtago dito? Hindi ko alam. Papatayin ko lang yung ilaw, madam. Doon tayo magtago sa likod ng isang malaking shelf. Sisiksik tayo doon. Ha? Sige na, bilisan na natin, Tati. Oo, madam. Halika. Bilis. Diyos ko. Huwag sana nila tayong makita. Buksan mo ang ilaw. Opo, inay.
Nakita mo na ba ang asawa mo? Hinahanap na siya ng iba nating kamag-anak. Hindi pa ako nakakapanik sa silid namin, inay. Siya nga pala, yung assistant niyang bakla. Mas maganda yatang itumba na natin mamaya. Mukhang makating dila nun. Huwag na nating hintayin matuklasan niya ang sikreto natin at sabihin pa sa asawa mo. Diyos ko, madam, balak akong patayin. Anong gagawin ko? Tatakas tayo, Tati. Hindi ko kayang manatili pa dito. Pero inay, mas lalong magdududa si Lilo kapag nawala si Tati. Eh di gawan mo ng paraan. Sabihin mo lumayas o pinabalik mo ng syudad. Kaya ka nga namin pinag-aral at pinatira sa syudad para matuto kang makisalamuha sa kanila. At madali mo silang maloko, yung mga taong yan. Pero inay, matalino si Lilo. Hindi siya basta-basta maniniwala. Basta. Papatayin natin ang baklang yon at kakainin natin ang lamang loob niya. Masusunod po, inay. Kunin mo ng frozen na bangkay ng dalagang pinatay mo. Ipatadtad natin kay Isong. At ang alay, kailangang maialay natin ang preskong dugo niya sa ating anito pagsapit ng 12:00 ng hating gabi. Hindi makapaniwala si Tati at Lilo sa kanilang narinig. Halos himatayin sila sa takot at pandidiri. Nakasiksik sila sa likod ng isang shelf. Mabuti na lang, hindi nagawi sa bandang yun ang mag-ina. Nanlamig silang dalawa dahil bumaba ang kanilang temperatura sa loob ng cold storage. Dahan-dahan silang lumabas nang masiguradong nakalabas na ang mag-inang aswang. Madam, ayoko mamatay. Hindi ko naman hahayaang mamatay ka, Tati. Gagawa tayo ng paraan. Tatakas tayo dito. Pero paano, madam? Ang dami nila. Paano kung magtulong-tulungan nila tayo? Hindi kaya ng beauty ko ang ritokada. Diyos ko, kung alam ko lang, hindi na sana ako nagparitoke ng ang mahal pa naman ang gastos ko dito. Dumikit ka lang sa akin. Huwag kang hihiwalay sa akin kahit na anong mangyari. Ayaw nilang malaman ko ang sikreto nila. Kaya maaaring hindi ka nila magagalaw kapag nasa tabi lang kita. Madam, hindi naman yata pwede yun. Hindi naman ako pwedeng tumabi sa iyo sa pagtulong. Sa iyong dalawa. Ay, oo nga pala, no. May punto ka nga pala dun. Ganito na lang. Lumabas na tayo dito. Bago pa nila malaman na nandito tayo. Agad na lumabas ang dalawa mula sa cold storage at mabilis na tumalilis patungo sa silid ni Tati. Nanginginig sa pinaghalo-halong emosyon si Lilo. Hindi lubos maisip ni Lilo ang maitim na sekreto ng kanyang asawa. Ngunit kailangan niyang tibayan ang kanyang loob upang tumakas. Naisip niya ang anak na nasa kanyang sinapupunan. At si Tati dahil siya ang nagdala rito ng kanyang asawa. Mahal? Narito ka lang pala sa silid ni Tati. Kanina pa kita hinahanap. Diyos ko, kailangan kong magpanggap na wala akong alam. Sana kayanin kong panindigan ito ng matagal. Oo, mahal. Nakikipagkwentuhan lang ako. Medyo kasi nababagot ako eh. Ganun ba? Bakit hindi mo kaagad sinabi? Pwede naman kitang samahan. Ano ka ba? Ayos lang. Okay lang ako, mahal. Alam ko naman kasing busy ka sa paghahanda sa kaarawan ni Inay. Kaya dito lang muna ako kay Tati. Tati, pwede bang dito muna ako? Oo naman, madam. Pwede. Ayos ka lang ba, mahal? Bakit parang namumutla ka? May sakit ka ba? Ay, wala naman, Ramon. Ayos lang ako. Dito lang muna ako sa silid ni Tati, ha? Sige na, pumunta ka na dun sa kasiyahan. Pero hinahanap ka ni Inay. Gusto niyang sumali ka sa pagtitipon ng pamilya. Mahal, maiintindihan naman siguro ni Inay, di ba?
Alam niya naman na buntis ako at gusto ko sanang magpahinga ng maaga. Please. Sige, sasabihin ko sa kanya. Ikaw, Tati, nais mo bang makisaya sa amin? Ako ho? Naku sir, masaya na po ako sa buhay ko kahit hindi na ho. Salamat na lang. Umalis nang may pagtataka si Ramon sa asal ng kanyang asawa at ng asistan nito. Masyadong distant sa kanyang asawa at pansin niya ang pagiging balisa nito. Ganon din si Tati. Inisip niya kung dahil pa rin ba ito sa pagtatalo nila. Pero may pakiramdam siya na may ibang dahilan. Samantala, hindi mapakali si Tati at Lilo. Pareho silang pabalik-balik ng lakad. Pinag-iisipan nilang mabuti kung paano makakaalis sa farm na yun nang hindi namamalayan ng mga aswang na ngayon ay nagtitipon sa labas mismo ng bahay. Tati, obvious naman na wala tayo makukuhang pangontra sa bahay na to. Wala talaga, madam. Alam mo na. Ano kaya kung tumawag tayo ng pulis? I-parade natin yung storage. Magandang plano yan. Pero, ayoko nang mandamay ng ibang tao, Tati. Alam ko, hindi makakalabas ng buhay ang mga pulis dito. Paano naman tayo? Sigurado kung papatayin nila tayo. Ako nga pala. Kasi ikaw, di ka naman nila siguradong papatayin. Lalo na't buntis ka. Tama, Tati. May naisip na akong plano. Kung sakaling magkagipitan man. Hindi ko na talaga gusto ang inaasa ng asawa mong yan, Ramon. Matapos lang ang gabing ito, may kalalagyan sa sakin. Inay, dinadala niya ang anak ko. Alam mo naman, pahirapan sa lahin natin ang magkaroon ng supling. Pasalamat ang babaeng yan dahil meron siyang alas ngayon. Pero sige lang, ilang buwan lang naman ang hihintayin natin at magsisilang na siya. Opo, Inay. Hintayin na lang po natin makapanganak siya. Sige, kunin mo na ang babaeng alay. Ihiga mo siya sa higaang kawayan. Uumpisahan na natin ang ritual. Labis ang pagkainis ni Imelda sa kanyang manugang. Ngunit wala siyang magawa dahil dinadala nito ang kanyang apong matagal nang hinihintay ng kanilang angkan. Samantala, si Lilo at Tati palihim na sumilip sa ginagawa ng pamilya ni Ramon. Natutop nila ang kanilang mga bibig nang makita nilang inihiga ni Ramon ang isang babae sa harapan ng isang figurang gawa sa kahoy. Walang ano-ano. Ginilitan ito sa liig. Humiyaw ang babae, ngunit kaagad na tumalsik ang preskong dugo nito. Agad na nagkagulo ang mga kamag-anak ni Ramon. Isa-isa nilang hinablot ang katawan ng biktima. Nagkagutay-gutay ang mga ito. Pero mga zombie na pinagpiyastahan ang laman at ang lamang loob ng kanilang alay. Diyos ko! Anong klase mga nilalang yan? Parang mga demonyo. Halos wala silang tinira sa katawan ng babae. Ano ba yan? Hindi ko akalaing napunta ako sa ganitong klaseng pamilya. Pamilya ng mga aswang. Kailangan na natin kumilos bago pa nila gawin sa atin ang ginawa nila sa babae. Oo, Tati. Halika. Habang abala sila sa pagkain ng laman ng babae, tatakas na tayo. Oo, madam, tara na. Oo, pero bago yan, may gagawin muna tayo. Mabilis na tumalima ang dalawa at nagtungo sa kusina. Binuksan nila ang lahat ng stove upang sumingaw ang gasa bago sila lumiko patungo sa likod ng bahay. Doon nila naisipang dumaan upang tumakas. Samantala, nagkakasiyahan ang pamilya ni Ramon at ang mga kamag-anak niyang aswang. Muling kinausap siya ng kanyang ina upang kunin si Tati dahil hindi sapat ang karni ng tao na kanilang inihanda. Muling bumalik si Ramon sa silid ni Tati upang kumbinsin itong sumama sa kanya. Ngunit
Labis ang pagtataka niya nang hindi niya maabutan si Tati at Lilo. Naramdaman niya ang kaba. Agad siyang nagtungo sa silid nilang mag-asawa. Ngunit wala na sila roon. Pabalik na sana siya sa labas upang sabihin sa kanyang ina na nawawala si Tati at Lilo nang maamoy niyang may kakaibang amoy na parang gas. Kaagad siyang nagtungo sa kusina. Binuksan ang ilaw. Pagbukas ng ilaw, sumiklab ang apoy mula sa gas stove kasabay ng pagputok ng tangke ng gas. Ang mga kamag-anak niya sa labas ay nagulantang sa mga nangyari. Takbo, Tati! Narinig ko na ang pagsabog! Siguradong alam na nila na tumakas tayo! Sigurado, magiging amo ang bahay nila, madam! Mabuti naman! Wala na silang mapapakinabangan sa mga kahayupang ginawa nila. Bilisan mong patakbo, Tati! Madam. Diyos ko, napakalayo pa natin sa main road. Kakayanin mo ba ang baby mo? Huwag mo akong alalahanin, Tati. Ang mahalaga ay makalayo tayo dito. Ayun sila! Habulin nyo! Huwag niyong hayaang makataas! Diyos ko, madam, nakita nila tayo. Takbo, Tati! Bilisan mo! Kahit anong mangyari, huwag ka huminto! Tumakbo ka lang! Diyos ko, ayoko pa mamatay. Marami pa akong para sa buhay. Hindi ba ako nakakatikim ng boylet? Takbo, Tati! Bilis! Mabilis na tumakbo ang dalawa. Ngunit mas mabilis ang mga aswang. Agad silang napalibutan ng mga ito. Nasaan yung aswang ang mga ito at may nakatatakot na itsura. Napakapit si Tati kay Lilo dahil sa takot. Wala silang dalang anumang pangontra maliban sa kustilyong hawak ni Lilo. Nasa ganung ayos sila nang dumating si Imelda kasama ang anak niyang si Ramon. Sinasabi ko na nga ba, magiging sakit ka ng ulo. Hayaan niyo na kaming makalis. Mahal, hindi ka pwedeng umalis. Asawa kita't magkakaanak na tayo. Tumahimik ka, Ramon! Nilinlang mo ako. Hindi ko akalaing galing ka sa angka ng mga demonyo. Hindi kita kaya tanggapin. Isa kang kasumpa-sumpang halimaw. Hindi mo ko pwedeng talikuran. Magkakaanak na tayo. Isisilang mo ang bata rito. Hindi tayo babalik ng Maynila. Hindi mo ako maaring diktahan. Lalo na ngayong alam ko na ang buo mong pagkatao. Sinunog mo ang bahay namin. Kaya ngayon, magbabayad ka. Buhay ng baklang yan ang kapalit! Diyos ko, madam, ayoko mamatay. Huwag niyo siyang gagalawin! Matapang ang babaeng ito, Ramon. Hindi tulad ng huli mong kasintahan na mahina. Madali lang natin siyang napatay. Anong sinasabi mo? Pinatay niyo si Hazel? Ang ex-girlfriend mo? Nalaman niya ang tungkol sa amin. Oo, pinatay namin siya at kinain. At pagkatapos, itinapon namin ang mga gamit niya sa malayong lugar para isipin ng mga pulis na doon siya pinatay. Huwag ka nang magmatigas. Wala ka ng takas, Lilo. Sige! Sige! Sa oras na saktan niyo kami, itatara kong kutsilyong to dito sa tiyan ko! Sige! Ano? Ramon, pigilin mo siya! Hindi pwedeng mamatay ang apo ko! Lilo, huwag mong gagawin yan. Huwag mong papatayin ang bata! Kung ganon, hayaan niyo kaming makaalis! Lilo! Huwag ka lalapit! Huwag ka lalapit! Patawarin ako ng Diyos. Pero itatara ko talaga ang kutsilyong ito sa tiyan ko! Ramon! Ang bata! Hindi ako nagbibiro! Ramon, pakawalan niyo kami! At hindi ko sasaktan ang anak natin. Nakikita kong mahalaga siya sa pamilya mo. Kaya kung ayaw niyo siyang masaktan, pakawalan niyo kami ni Tati! Inay, pakawalan na natin siya. Nababaliw ka na ba, Ramon? Hindi mo pwedeng pakawalan ng babaeng yan! Pag hindi natin siya pinakawalan, sasaktan niya ang anak namin. Utusan niyo ang mga alagad niyo. Ang mga alagad niyong aswang na lumayo!
Ngayon din! Kung hindi, itutuloy kong pagsaksak sa tiyan ko! Lumayo kayo! Dumistansya kayo sa kanila! Layo! Mga hayop kayo! Tati, pagbilang ko ng 3, tatakbo tayo ha. Bahala na kung saan tayo makarating. Basta, wag lang tayong mahuli ng mga halimaw na yan. Oo, madam. Kasunod mo ko. Sige, 1, 2, 3, ngayon na natin takbo! Takbo! Habulin niyo sila! Huwag niyo hayaang makatakas! Bilisan mo, Tati! Aray ko, madam! Aray natin paluka ko! Ang sakit! Tati! Tumayo ka, bilis! Tumayo ka na! Tiisin mo ng sakit! Kailangan nating makatakas! Huwag niyo hayaang makatakas ang dalawang yan! Dakpin niyo sila! Madam! Napakasakit talaga! Bilisan mo! Dali! Kumapit ka sa akin ng mahigpit! Dali! Hindi kita pwedeng iwan dito! Tatakas tayo ng magkasama! Malapit na sila, madam! Bilisan mo kami! Malapit na sila! Magkahawak kamay na tumakbo sina Lilo at Tati habang hinahabol sila ng mga aswang. Ngunit determinado silang makatakas. Marami ang aswang na pilit na sumisindaka at humahabol sa kanila. Halos mapugto ang kanilang hininga nang walang humpay na pagtakbo. Nasa kalagitnaan sila ng farm nang biglang makarinig sila ng isang boses ng isang bata at tinatawag sila. Dito! Dito, bilis! Sumunod kayo sa akin! Sumunod tayo sa kanya, Tati! Pero madam, baka aswang din yan! Wala na tayong pagpipilian. Maabutan nila tayo. Wala tayong laban. Bilisan niyo! Maaabutan nila tayo kapag hindi niyo binilisan! Tarian, bilis, Tati! Kaya mo yan! Sumunod ang dalawa sa batang. Bigla na lang sumulpot mula sa kawalan. Dumating sila sa isang makipot na daan. Patuloy pa rin silang sinusundan ng mga aswang. Hindi tumitigil lamang ito hanggat hindi sila nadadakip. Samantala, patuloy ang pagtakbo ng 3 hanggang makalabas sila ng farm. Ngunit hindi sila tumigil sa pagtakbo at patuloy nilang sinundan ang bata. Bilis! Bilisan niyo! Pumasok kayo rito sa loob! Sino ka? Paano ka napunta sa lugar na yon? Anong ginawa mo para hindi tayo tuluyang masundan ng mga aswang? Ako si Sorsa. Apo ko ni Lola Iska. Yung nagtitinda ng binagol. Oo. Pero, paano ka napunta doon? Alam mo bang delikadong pumunta sa teritoryo ng mga aswang? Matagal ko na kayong minamanmanan. Hindi lang ako makahanap ng pagkakataon na makausap kayo. Dahil hindi kayo lumalabas ng bahay. Sorsa, Apo, ikaw na ba yan? Sino bang kausap mo? Ha? Kayo? Nabigla ang matanda nang makita si Lilo at Tati na hapong-hapo. Bakas ang pagod at takot. Agad na napatingin si Iska sa apo upang magtanong kung ano ang nangyari at kung bakit nandoon sa kanilang maliit na kubo ang 2 dayo. Tinulungan ko po sila, Lola. Hinahabol po sila ng pamilyang aswang. At muntik na po silang mahuli. Mabuti na lang at mabilis silang tumakbo. At nakarating ako sa tamang oras. Kung hindi, wala nang pag-asang matakasan nila mga aswang na tumutugi sa kanila. Apo, alam mong delikado. Mabuti na lang hindi ka nasaktan. May pangontra po ako, Lola. Saka hindi ako natatakot sa mga aswang. Kahit pa, Apo, pinag-alala mo ko. Sandali lamang po. Matanong ko lang. Ano ho ba talaga kayo? Bakit nagagawa ng apo nyo na hindi matakot sa mga aswang? Isa akong albularyo at si Sorsa ay tinuturoan ko rin upang maging magaling na albularyong katulad ko. Diyos ko, madam. Alam ko, sinusundan pa rin tayo ng aswang.
Mamamatay na tayo. Hindi ko hahayaang mangyari yun, Tati. Mauna muna silang mamatay bago tayo. Paano ninyo natakasan ang pamilyang aswang? Wala akong nakikitang anumang pangontrang hawak ninyo. Tinakot ko po silang papatayin ko ang bata sa sinapupunan ko. Madam, hindi ko kinaya yung ginawa mo kanina. Magagawa mo pa talagang patayin ang baby mo? Siyempre hindi Tinakot ko lang sila. Wala na kasi akong naisip na ibang paraan. Napapalibutan na tayo. Mahal ko ang anak ko, Tati. Kahit ano pa ang ama niya. Hindi ikaw ang unang dinala niya rito. Ho? Maraming babae ang dinala niya rito. Ngunit ikaw lang ang bukod tanging nabuntis. Kaloka, madam. Ibig sabihin, hindi ikaw ang unang asawa ni Sir Ramon. Marami kayo. Ano ho bang ginawa nila sa mga nauna sa akin? May nakatakas ho ba? Ikinalulungkot ko, pero wala. Kilala ang pamilya ng asawa mo sa lugar na ito. Matagal nang alam ng baryong sikreto ng pamilyang yan. Pero, bakit hindi po sila kinukuyog ng mga tao? Gaya po ng mga nakikita natin sa mga palabas sa TV at sa mga napapanood namin sa mga YouTube channel, lalo na sa Dark Shadow. Takot ang mga tao. Mas malakas ang mga aswang kesa sa mga ordinaryong tao. Kaya ang ibang mamamayan na nakatira dito, nagsilipat na lamang sa ibang lugar. Iilan na lamang ang nakatira dito, yung mga walang-walang mapuntahan. Paano po natin sila mapupuksa? Hindi pwedeng matakot na lamang tayo sa kanila. Hali kayo, pag-usapan natin ang mga hakbang na gagawin natin laban sa mga aswang. Nasa loob sila ng maliit na kubo ng maglolang albularyo. Umiiyak si Tati dahil natatakot ito sa mga susunod na mangyayari. Samantala, si Lilo naman, masinsinang nakipag-usap kay Aling Iska. Nagpaturo kung ano ang kanilang magiging hakbang para makatakas sa pamilya ng kanyang asawa. Takot ho ba sila sa apoy? Oo, isang apoy sa kinatatakutan ng mga aswang. Dahil itinuturing ang apoy na may kakayahang pumatay o mawasak ang mga nilalang na may demonyong kalikasan, tulad ng aswang. Kaya pala, nung sinunog namin ang bahay na bato, hindi nila naapula ang apoy at tuluyan itong kumalat. Hetong mga pangontra, alam kong anumang oras, susugod sila rito. Lalaban po kami! Eto ang buntot pagi at pana. Marunong ka bang gumamit ng pana? Binditado ang panang yan. Mainam na panlaban sa mga aswang. Ako ho, marunong. Sport ako, archery ako nung high school at college. Marunong ako sa pano. Mas mainam kapag nagkagipitan na, gamitin mo ang panang ito. At ikaw naman sa buntot pagi, tutulong kami sa inyo ni Sorsa. Jola, ang mga aswang, narito na sila. Napapalibutan na nila ang bahay natin. Ang tari ng mga aswang na yan ha. Madam, mukhang sinakyan pa ang Ford Bronco patungo rito. Ayaw maglakad. Ang tatamad ng mga aswang. Halos ako na ang nagbayad. Fully paid kung binayaran ng sasakyan na yan. Aling Iska, ano pong gagawin natin? Ihanda ninyo ang mga pangontra ninyo. Sigurado akong magpupumilit silang kunin kayo. Lalaban tayo. Hindi tayo magpapagapi sa mga aswang na yan. Lumabas na kayo dyan, Iska. Alam kong naririyan sa loob ang magaling kong manugang. Wala kang magagawa upang tulungan sila. Ibigay mo sila sa amin kung ayaw niyong masaktan kayo ng apo mo. Natatakot man, pilit itong nilabanan ni Lilo at Tati. Hawak-hawak nila ang kanilang pangontra.
laban sa mga mababangis na aswang sa labas ng bahay ni Aling Iska. Hindi akalain ni Lilo na hahantong sila sa ganong sitwasyon. Ang pinapangarap niyang isang buo at masayang pamilya nawasak lamang sa isang madilim na sekreto. Dahan-dahang lumabas ng kubo si Aling Iska. Sa gilid nito'y naroroon si Sorsha. Sumunod naman si Tati. Sa labas, bumungad sa kanila ang pamilya ng kanyang asawang si Ramon. Mabuti naman at lumabas na kayo. Akala nyo ba'y matatakasan nyo kami? Hindi lang ikaw ang unang babaeng pinatay ng anak ko. Magpasalamat ka. At ikaw lang ang bukod tanging nabuntis. Pero papatayin niyo rin ako sa oras na makapanganak ako, hindi ba? Ramon, tama ka nga. Matalino ang babaeng ito. Lilo, sumama ka sa amin. Magagawa kong iligtas ang buhay mo. Pwede ka maging aswang katulad namin. Hindi ka na namin kailangang patayin. Hindi ako magiging demonyong katulad niyo. Hindi na ako magpapalinlang sa'yo. Ginamit mo lang ako para magkaroon ng anak. At katulad ng ibang babaeng pinatay mo. Dahil hindi ka nila mabigyan ng anak. Pinapainit mo talagang ulo ko. Tama na ang kuda. Sugurin sila! Diyos ko, madam! Susugod na sila, madam! Ihanda ninyo ang inyong mga sarili. Papatayin nila tayo. Kailangan nating lumaban. May isa pang pasugod sa atin! Papalain kita! Katulad ni Cupido! Ayan! Sige! Sugod pa ang pangit! Lilo, ikaw ang punteriya nila. Kukunin ka nila. Ngunit kahit anong mangyari, hindi ka nila magagawang saktan dahil sa anak mo. Kahit anong mangyari, hindi nila ako makukuha, Aling Iska. Kahit ang anak ko pa. Heto ang bagay sa inyo, mga aswang. Kaya tanggapin niyo ang hagupit ng buntot pagi. Madam! Parang hindi sila naapektuhan! Wala na akong arrow! Ubus na ang arrow! Ubus na! Oh, Diyos ko. Anong gagawin namin? Parang hindi na sila naapekto. Teka. Tamang ginawa ko kanina. Tati! Ang lighter! Bilis! Ha? Lighter! Yung binigay kong lighter sa'yo kanina! Nasaan? Bilis! Oo! Nga! Aladar na! Sumusuko na ba kayo? Akala nyo ba'y mapapatay nyo kami ng ganong kabilis gamit ang mga pangontrang yan? Hayaan nyo na silang makaalis. Iska, kahit anong mangyari, hindi namin hahayaang makawala ang dalawang yan. Lalo na't dinadala ng babaeng yan ang magtutuloy ng aming saling lahi. Madam, ano binabalak mo? Susunugin ko mga hayop na yan. Amoy gas? Madam, paano? Si Sorsa, inutusan ko siya kanina habang nag-uusap kami ni Aling Iska. Pinabuhusan ko sa kanya ng gas ang buong paligid. Unti-unting lumapit ang pamilya ng asawa sa kanila. Patuloy naman silang umaatras palayo sa basang lupa dahil sa gasa. Yun ang natitirang plano ni Lilo upang magapi ang aswang. Patuloy ang pag-atras nila hanggang medyo nakalayo na sila sa basang lupa. Sige, yan ang nararapat niyong gawin. Ang umatras. Mga mahihinang nilalang. Ina, kunin na natin ang asawa ko. Hindi pwedeng mamatay ang anak namin. Masasayang ang lahat ng pinaghirapan natin sa kanya. Lalo na ang bata, ang magpapatuloy ng ating salinlahi. Huwag kang mag-alala, anak. Kukunin natin ang babaeng yan at ang apo ko. Hindi niyo magagawa yan. At pagsisisihan niyong nakilala niyo ako. Matapang ka talaga. Tingnan natin kung saan aabot yan. Mga alagad! Sugod! Hindi. Itong bagay sa inyo. 'Yan! 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 'Yan!
apoy! Napapalibutan tayo ng apoy! Ano? Paano nangyari yan? Hindi! Magbabayad ka, Lilo! Masusunog tayo! Tati, kumuha kayo ng karagdagang gas. Isabay natin sa kanila. Oo, madam. Itong bagay sa inyo. Matusta kayong lahat. Kayong lahat, mga pangit. Ano? Madam! Si Ramon! Lumunang galing sa natatubog na apoy! Kung mamamatay rin lang naman ang buong angkan ko, isasama kita! Lilo! Bitawan mo ako. Pinagsisisihan ko kung bakit nakilala kita! Isang pagkakamali ang natuklasan mo ang sikreto ko ng aking pamilya! Anong gagawin ko? Sinisisi mo sa kademonyohan ng pamilya mo. Kayupan mo, wala ka bang puso? Minahal kita ng totoo. Pero niloko mo ko at iba pang babaeng nililang mo. Isasama kita sa hukay, Lilo! Tawag ng kalikasan, Lilo. Walang silbi sa akin ang mga naunang babae sa'yo. Hindi ako mabibigyan ng anak. Pasalamat ka. Ikaw ang bukod tangi kong nabuntis. Pero, ikaw pala magiging dahilan ng pagkawala ng angkan ko! Bitawan mo leg ko. Hindi ako makahinga. Mamamatay ka! Kasama namin, Lilo! Mamamatay ka! Bitiwan mo siya, aswang! Tanggapin mo ang buntot paging ito! Madam! Kumapit ka sa braso ko! Heto ang gas para sa iyo! At sisilabang ka namin para hindi ka na mabuhay pa! Lilo! Hindi dito magtatapos ang lahat. Mapatay niyo man kaming lahat. Dinadala mo ang anak ko. Itutuloy niya ang lahi namin. Diyos ko. Matusta kayong lahat! Malaya na tayo sa mga aswang! Umiiyak na nakayakap si Lilo kay Tati habang pinagmamasdan ang nasusunog na katawan ni Ramon at ang pamilya nito. Kahit ganun, may lungkot na nararamdaman si Lilo. Minahal niya rin ang kanyang asawa. Masakit man para sa kanya, pero ayaw niyang madamay ang ibang tao sa kasamahan ni Ramon at ayaw niyang may iba pang mabiktima ang mga ito. Madam, aalis na tayo. Ako na lang po magdadrive. Pasalamat na rin tayo sa asawa mong aswang, madam. Kasi dinala niya ang kotse dito. At may masasakyan tayo pag alis. Sige, salamat, Tati. Aalis na kayo. Opo. Maraming salamat nga rin po pala, Aling Iska, sa pagtulong niyo po sa amin. Kasi kung hindi po dahil sa inyo, baka bihag na kami ng pamilya ni Ramon. Kami ang dapat na magpasalamat din sa inyo. Dahil sa lakas ng loob ninyo, ngayon ay wala ng aswang sa lugar na ito. Walang anuman po yun. Madam, ano nangyayari sa inyo? Bakit hawak-hawak niyo ang tiyan niyo? Ang sakit ng tiyan ko, Tati. Ha? Sobrang sakit. Baka manganganak ka na. Tati, ihiga mo siya sa katre. Titignan ko kung anong magagawa ko. Opo, alis ka. Dito, higa. Higa. Tulungan niyo ako. Higa. Namilipit sa sakit ng tiyan si Lilo habang taranta naman si Tati kung ano ang dapat gawin. Tiningnan naman ng matandang albularya kung ano ang magagawa upang matulungan si Lilo. Nang magising si Lilo, payapa na ang kanyang tiyan pero masakit pa rin ang buong katawan.
Tati, Madam, Diyos ko, mabuti naman nagising ka na. Sobrang pag-aalala namin sa iyo. Tinugo ka. Akala ko nga mauubusan ka ng dugo eh. ang anak ko. Sabihin mo sa akin na ayos lang ang anak ko. Madam, kasi... Tati, sabihin mo, buhay ang anak ko. Nasa sinapupunan ko pa rin siya, hindi ba? Ikinalulungkot ko, Lilo. Pero wala nang bata. Nakunan ka. Hindi totoo yan. Ang anak ko, ibalik niyo sa akin ang anak ko. Wala akong pakialam kung maging aswang man siya. Anak ko siya. Ang anak ko. Madam, tama na. Mahina ka pa eh. Baka mabinat ka. Sorry talaga, madam. Pero, nawala ang baby mo. Ang anak ko. Ang anak ko. Ibalik niyo sa akin ang anak ko. Ibalik niyo sa akin ang anak ko. Nadurog ang puso ni Lilo nang malaman niyang nakunan siya. Halos mawalan siya ng malay sa kaiiyaka. Bilang isang ina, napakasakit noon para sa kanya. Sa isang iglap lang, nawala ang pamilya ng kanyang pinapangarap. Matapos ang pangyayaring iyon sa baryo, bumalik sina Tati at Lilo sa Maynila. Ilang araw din nanatili si Lilo sa ospital para sa follow-up na gamutan dahil sa nangyari sa kanya. Madam, aalis ka ba talaga? Babalik naman ako, Tati. Kailangan ko lang talagang makalimot muna. Ipauubaya ko muna sa'yo ang negosyo. Huwag mo tong pababayaan. Pangako, madam. Hindi po. Mas mabuti nga po sigurong manatili ka muna sa Amerika, madam. Baka doon wala ng aswang. Sana nga. Ikaw. Ipagpatuloy mo rin yung therapy mo. Sure, madam. Binabangot pa rin kasi ako sa nangyari sa atin sa baryo na yun. Maraming salamat, Tati. Hindi ka lang magaling na assistant. Isa ka ring mabuting kaibigan. Kahit kailan, hindi mo ako iniwan. Madam naman, napapayak ko po eh. Lilo na lang. Simula ngayon, ikaw na ang best friend ko. Ay, first name basis tayo. I'm so happy and honored to be your best friend, Lilo. Ako na si Stitch. Lilo and Stitch. Baliw! Ano nga palang pasalubong mo pagbalik ko? Pasalubong ko pagbalik mo? Walang hiya ka. Pasalubong ko pagbalik mo. Anong gusto mong pasalubong pagbalik ko? Ay ka talaga. Syempre dollars. Charing lang. Kahit cloud perfume, okay din sa akin. Or yung perfume ni Ariana Grande. Happy na ako doon. Commercial pa ha. O sige, dadamihan ko para sa'yo. Perfect! Siguro naman magkakajowa na ako dahil sobrang Latina na ako sa bango. Tumawa ka naman. Nanatili ng ilang buwan sa Amerika si Lilo. Pilit niyang kinalilimutan ang trahedyang nangyari sa kanya. Marami ang nagtatanong sa kanya kung anong nangyari sa kanya sa maliit na baryo na yun. Ngunit tikom ang kanyang bibig. Walang nakakaalam bukod sa kanya at kay Tati tungkol sa tunay na nangyari. Si Tati naman, katulad ni Lilo, pilit niya ring ibinabaon sa limot ang malagim na trahedyang nangyari sa kanila ng kanyang boss na kaibigan niya na si Lilo.